magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Magandang tanghali, kumikinang ina! Hiyala. Taray. Kapag kaganyan yung nangaroling sa akin, malaki-laki. Sure ako hindi ko ilalabas yung aso naming malaki-laki. Oo nga, si King, ang cute-cute niya. Ang cute niya, no. Oo. Isa siyang malaking bear. Yung Kung hindi yung mo nga aming sasabihin aso. na aso, pagkamala mo, stuffed toy Stuffed talaga toy, eh. di ba? Oo. O kapag ganyan yung mga kantahan, yan, yung mga nangangaroling, yan, Oo. wala po tayong asong malaking ipalalabas. Walang pakakawalang aso. Wale! Uso pa ba nangangarol? Parang ngayon parang wala eh. Diba? Parang hindi ako nakarinig at hindi ako nakaano sa mga nadadaanan Kasi ko. diba tayo parang o magsa-start ba sila pag simbang gabi? Although hindi naman po namin kayo hinahanap ha. Oo. Baka sabihin, ay carolers pa lang kailangan ha. Teka okay. lang. Hindi naman po namin kayo hinahanap. Kaya lang, ewan ko, hindi ko alam, parang feel mo ba yung Pasko? I mean, yung parang hindi eh. Alam mo yung kaya nga ang December po kasi para sa amin na mga DJs, mga nag-host na mga events, ito po talaga at hindi lang siguro hindi lang tayo, everyone in general. Ito yung busiest time of the year talaga natin, 'di ba? Ang mga malls masisikip, ang parking matitindi, ang traffic ang lala, 'di ba? Tapos may mga reunion 'yan, 'di ba? Marami akong mga kaibigan every night lasing sila kasi punong-puno yung kalendaryo nila, 'di ba? So, dun sa mga days na wala akong schedule, for example, to work, na pupunta na Christmas party o ganyan, ang pakiusap ko sa asawa ko, sabi ko, Daddy, dali mo naman ako dun sa mga may mga ilaw, di ba? Kaya yung merkato, yung parang bang, yung mga nagbebenta ng bibingka tsaka puto bumbong, di ba? Yung mga ganun. Kasi para naman, maramdaman ko siya. Kasi para sa akin, ng December, sa totoo lang, trabaho talaga siya sa akin at hindi ako nagreklamo. Thank you very much, Lord. Actually, may mga dates pa po akong pwede pa pong tumanggap. Ay, i-clear lang po namin na hindi po kami nagrereklamo hindi namin nararamdaman yung Christmas. Hindi. Ibig sabihin, yung vibe na. Oo, yung vibe, yes, yung vibe. Yung mga correct. kumikinang yung paligid, yan, ganon. masaya. True, kaya nga, di ba, hinanap ko yung carolers, ganon. Yung bang ganyan. Kaya nga, sabi ko nga sa'yo, Jex, ang pakiusap ko, yung dalhin ako dun sa yung mga kinang-kinang, di ba? Tapos sabi sa akin ang asawa ko, bakit pa kita dadalhin dun? Ikaw mismo kumikinang na. Yes! Gusto na regalong maganda. Nagpapalakas. Kasi yun talaga. As in, like the other night, sabi ko, ayun, may merkato. Para lang bang maramdaman ko ba na yung ganun. Tsaka yung, syempre, ito yung time na niluluto naman yung bibingka tsaka puto bumbong na hindi naman regular all throughout the year. Diba? Para lang ba ma-feel yung vibe. Hindi ko nga alam kung ano ba, dahil ba busy? Hindi, pero lagi naman akong busy every year, di ba? Well, or ano ba, kakulangan na talaga sa pera, aminin na natin. Tingin ko it has something to do with sa mga nangyayari sa paligid natin na ang dami. Especially sa'yo, di ba? Sa bagay. Ang daming ganap. Tapos ngayon sa bansa natin, ayun, yung mga dumadaan sa newsfeed mo. Kaya siguro may ganyan. Pero wag nating hayaan na tuluyang mawala na yung vibe ng Christmas. Tandaan na, ito yung edge natin laban sa ibang mga bansa. Kasi pag nagpaskod ka daw talaga sa ibang bansa, lalong-lalo na dun sa US, talagang isang araw lang daw talaga yan. Malungkot talaga. Tapos pagkatapos nun, tapos na talaga. Tayo September pa lang. Correct. So wag nating hayaan na mawala yung vibe na yan. Siguro hindi ko lang alam baka dahil nagmahal na rin din yung kagaya yung kuryente. Sa bagay. Bihira na lang naglatag ng mga Christmas decors nila. Yung mga Christmas lights. Correct. Kadalasan dati kasi nasanay tayo na ang dami yung street lang madaanan mo, ang daming kumukutita. Correct. Totoo. Kasi minsan lang kami umuwi sa amin sa Laguna. Yun yung may mga Christmas lights eh. Kapag 8 o'clock na ng gabi, sinasabi ng asawa ko, baka gusto mo nang patayin yung mga ilaw sa labas. Sabi ko, grabe ka naman, 8 p.m. pa lang. May timer. Nag-uumpisa pa lang yung gabi. Sabi, baka gusto mong patayin na yung mga Christmas lights sa labas.
Kasi nga, mahal na rin yung kuryente. Oo, yan. Diba? Tapos mararamdaman mo rin din, di ba? Like for example, sa bandang Cavite, yung gitna ng island, meron na silang decoration ng mga paparol-parol na. Yan, oo. May mga area kasi na iba na parang hindi na naglagay. Hindi na nilagyan. Oo. Naubos na yung budget. Gagamitin sa eleksyon. Ganun ba? Hindi ko sure. Alam mo, spekulasyon lang naman to. Yung isa naman sabi, ay kaya pala ang daming ang dami ng ilaw, ang daming pailaw dito sa syudad na to. Last term niya na kasi. May mga ganun. May mga ganong comments, 'di ba? Pero whatever it is, ito yung this is still my favorite season and should be our favorite season. Tama. And the reason for this season is Jesus. Kaya siguro parang may mga ganito tayong feeling hindi natin ma-feel yung vibe kasi nakakalimutan natin bakit nga ba may ganitong klaseng celebration, 'di ba? It's a reminder for us yung birth ni Jesus Christ talaga na ito yung savior natin. Yan, ganun, 'di ba? Tanggalin na lahat ng mga festivities, 'di ba? Birthday niya ang mahalaga. Ganun. Nakalimutan na yata natin. Kasi masyado tayo nag-focus sa mga material na bagay. Totoo din, 'di ba? Mina na natin yan. So wag nating kakalimutan. Yung mga natin, yung mga kailangan nating baguhin sa ating mga puso. Ayan, ito na naman yung tanong. Yung pagiging atribida, chismosa, basher, marites at scammer mo ba? Ay dadalhin mo pa sa 2025. Baka gusto mong iregalo na lang kay Baby Jesus, di ba? Baka na iwan mo na yung mga kasamang ugali na yan. Baka binigyan ka pa ng pagkakataon na sa barangay ka lang inireklamo. Ayan. Baka next year kung itutuloy mo yan. Hindi natin sure kung saan ka na irereklamo. Di ba? So, baka may supuena ka na. Correct. Ayaw natin ng ganon. So, yung mga mali na mga nagawa natin, sana iwan na natin ngayong 2024. At yung mga wish natin na mabago para sa atin ng 2025, gawin na po natin. Ako, kung meron man na hindi ko nagawa this year, yung seryosohin yung check-up. Try ko sa 2025. Try ko. Hindi pa rin gagawin mo na. Hindi pa rin gagawin. Nasusukot kasi ko dito sa thyroid, Kineme. Kasi ang lapit niya talaga sa lalamunan. Kasi baka mamaya sabihin, sige, bonggalin na yan. Tapos pag tinanggal, baka mamaya, lalo na akong boses lalaki. Naku, ayoko, kakalurke. Ayaw mo yung may nilalagay dito sa Sa leeg? O yung parang robot. Ayoko! Ayoko! Nakakaloka. So, tulad niyan, huwag niyo po akong tularan na. Halimbawa, buong 2024, sa 40 ka na. Talagang time na ng mga blood chem, check up, ganyan-ganyan. Huwag mo nang ipagpa sa next year. Yan. O, diba? Huwag mo ipag sa 2026. 2025 mo na. Kung halimbawa ngayon, parang hindi ito yung tamang panahon para magpa-check up ka paano? Talaga naman tinutunaw mo yung atay mo sa dami ng iniinom mo. Tsaka kumakain ka ng todo-todo. Talagang, ang kalalabasan talaga niyan sa check-up, talagang mataas ang kolesterol, lahat mataas. So, di 2025, gawin na yan. Gawin nyo. Tsaka huwag kayo matakot, kagaya kay Nicole. Kaya nga po, hindi ko man magawa, at least kayo nagawa nyo. Niremind ko kayo. Nakakaloka. Speaking of takot, ang fear kasi, protective mode siya talaga. Actually, siya naka-design siya as protective mode natin. So, ang action mo dyan is either tawag dito, yung mag-freeze ka, fight, or flight. Yan. So, pwedeng labanan mo, o pwedeng freeze ka na lang. Pwede. Totoo yun. Alam mo, yung fear na yan, totoo yan, minsan iniisip natin, bakit yung mga iba, alam na nga silang hinaharas sila, o alam na nga sinasaktan sila, pero hindi sila nagreklamo or hindi sila umaalis. Diba? Kasi nga, merong ganyang reaction which is freeze. Diba yung, parang may ahas na lang. Wag diba? Hindi ka gagalaw talaga Kasi pag gumalaw ka, tutukain ka. Correct, diba? So, ganun. So, kaya hindi ako gumagalaw. Dito lang ako, petix-petix ako nagpapacheck. Yun ang reaction ko sa fear. Yeah. Diba? But fear does not come from the Lord. Yun ang sabi, diba? Diba yun yung yun yung favorite ko na kapag kalimbawa, natatakot ako about the future, yun yung favorite ko na truth na nalaman na 365 times sinabi sa Bible na do not fear. Correct. Huwag kang matakot. Ayan, kasi actually si Christ nga, total na pag-usapan natin yung Christmas, na-defeat niya na yung kamatayan Yung death, kasi dati nung wala pa si Christ, we are all dead. Dahil sa mga kasalanan natin. But because of Christ, nabuhay tayo, nagkaroon ng panibago. Another life after this physical death. Ayan, yan yung sinasabi natin. Pero kung halimbawa matagal ng patay yung kuko mo sa paa, na tayo magagawa dyan.
O ha, yung mga kinakatakot po ninyo na iniiwasan this year at kailangan gawin for next year. Oo. Sana po ay gawin nyo na po. Ako na-imagine ko nga kung halimbawa, kung wala tayong takot lahat, imagine mo, ipepet mo yung buhaya. Oo nga, correct. Kasi wala kang takot. Totoo. Ano Diba? mangyayari sa atin, di ba? Oo. Kaya gift din talaga siya yung In a fear. way. To protect yourself. Oo, in a way, may mga ganyan talaga para proteksyonan mo yung sarili mo. Kasi kung wala kang takot, magnanakaw ka na lang basta-basta. O kaya yung ex mo na nakita mo sa kalsada, gigilitan mo na lang yung tagiliran. Oo. Kasi wala kang takot. Wala kang takot. Diba? Yun din naman palang kagandahan dun sa Oo, takot. Diba? oo. So gamitin yung takot na yan sa tama. Tama, oo. Diba? Hindi yung, mali yung akin eh. Ginagamit ko yung takot para hindi magpa-check up. Mali. Mali yun. Oo. Diba? Ang lakas kong mangaral tungkol sa pagpapa-check up. Ako mismo hindi pa ako nagpapa-check up ulit dito sa thyroid ko. Diba? Ganon. Pero yung fear nga, pwede nga gamitin sa tama para proteksyonan ng iyong Ayan. sarili. Kasi nakadesign talaga siya to protect. It's either fight, flight, or freeze. Yan, Diba? diba? Anong kinatakot mo na nag-freeze ka? Yung wala ka na lang nagawa, na, hindi ka kumilos, nag-freeze ka na lang talaga. Siguro yung nangyari sa amin ni Let sa namin na parang may deadline ka. Sa negosyo ba to? Oo, may deadline ka pero kinakailangan mo magbayad ng ganito kalaking pera. amount. Oo, tapos yung bahay mo kinakailangan mong ibenta. Yan. Tapos biglang na-cancel yung deal. Parang ano na? Diba? Yun yung time na nag-question talaga si Mrs. ko na Nasa ng Diyos. Totoo ba ang Panginoon? Ayun. Nasa ng Diyos. Kasi gusto lang, I'm sure ito yung mga naiisip nyo nun eh. Gusto lang naman namin magnegosyo. Oo. Gusto lang naman namin magtrabaho. Correct, oo. Diba? Gusto lang namin mag-provide para sa aming pamilya. Yes, Kumbaga, ang oo. intensyon lang naman, para sa kabutihan. Tama. Wala namang iba. Oo. Pero bakit ganun? Bakit may paglugi? Ayan. Bakit may kailangan pagbenta ng bahay na Oo. naganap? Diba? Nasagot na ba yung tanong na yan? Yes, actually, nakikita mo na siya after na parang, hindi pala kami dyan. Iba pala yung calling niya sa akin. Kaya nga, di ba? It's a diba? 180-degree turn around. Correct. At ang calling, ayan na nga. Bigla na lang si Diego Bandino, gagising na lang kami isang araw, biblical ng lolo mo. May ganun pala. May ganun siya eh. May ganun 180 degrees, 360 degrees nga yung sayo eh, di ba? Hindi, pag 360 degree, bumalik ka bumalik lang. ko nga, 180 pala. Dati din siya, sabi ko, parang bumalik. 180 degrees pala. Parang nagbakasyon ka. Oo, ganon 'di ba? Oo. Yung pala yung pagka-question mo pala dahil sa mga matitinding nangyari sa buhay mo, yung magiging dahilan para maging closer ka kay Oo. God. Sabi nga nila, sufferings are our direct link to God. Kasi Yeah. 'di ba, kapag matindi yung pinagdadaanan natin, 'di ba matindi din dasalan? Correct, oo. Ganun. When we suffer kasi, naalala natin siya eh. Minsan pag hindi tayo nagsasuffer, hindi natin maalala eh. Oo, 'di ba? Tsaka madaling aminin niyo na, madaling sabihing naniniwala ka kay Lord kapag maganda ang mga nangyayari sa buhay mo. Oo. Pero kapag hindi maganda, katulad ng kwento ni Jex, nalugi ang negosyo. Correct. Na lahat ng mga pwede mong isipin na ikalalaglag ng matris ni Diego. Kung may matris man siya. Yung feeling na gano'n, na parang ka nalalaglagan ng internal organs, Correct, gano'n. oo. 'Di ba? Hindi madali eh. Oo. Nasabing naniniwala ka kay Lord, yun mismo magtatanong ka, saan? Oo, parang- Natutulog ba ang Diyos? Gano'n ang gano'n ang kantahan ninyo, 'di ba? Yun, tapos pag nangyari pa yun, yung pagbalik pa namin, kasi papunta kami nun sa mission, pagbalik pa namin, na-heart attack pa ako, hospital pa ako. Oh, tingnan mo. Oo, may ganun ba? Alam mo, Jex, ano nangyari nga yan sa this year, diba? O last year? 2023. Yan. Noong nangyari nga yan, talagang, tapos this year pa, yung sa puso, diba, yung mga ganyan. Sabi ko, nako talaga naman, kung wala kay Lord to, nako. Ninenervyos na ako, baka nag-alay na to sa kung saan. Kasi paano mo kakayanin? Oo, tama. Yun lang talaga eh, di ba? Pero lagi nating tatandaan, itong mga pagsubok na ito ay nagtuturo po sa atin ng life lesson. Correct. Sa totoo lang, yung mga happy moments in our lives, wala naman. Oh. Hindi ganun yung life lesson na tinuturo eh. Yes, Kunyari, oh. for example, ba't wala ko maisip na happy moment? Ang dami mo pinagdaanan siguro. Ang
namin pinagdaanan. Wala naisip na happy moment. Halimbawa, kunyari birthday celebration. Okay. 'Di ba? Anong life lesson mo doon? Of course that isa na namang taon para mabuhay. 'Di ba? Tama, Mga ganun. tama. Pero yung pagkakadapa doon sa mga problemang dinaanan this year, 'di ba? Yun yung marami talagang natutunan. Correct. Oo. 'Di ba? Yun doon talaga at doon masasabi natin in time wala naman palang talo. Hindi naman pala ako natalo dito kasi meron naman pala ako natutunan. Yes, oo. Ganun. Ayan. Ay, So, pero still, kahit padayon. marami akong natutunan, gusto ko pa rin maging Disney princess sa 2025. Baka naman, Lord. oras natin! 12:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Liala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Pero ang isang thankful talaga ako, kahit na quarantine ako, kinakaya ko pa rin talaga lahat ng pwede kong gawin physically. Nagugulat din ako sa sarili ko and eto kasi naging prayer ko kay Lord Sabi ko, Lord, bigyan mo lang ako ng pagkakataon na pumayat ulit. Aalagaan ko na promise. So, hindi madali para sa mga quarantine ng Correct. magpapayat Tama. Especially for women because of our hormones. Uh-huh. Pero tumalab pa sa akin yung OMAD, di ba? Tumalab pa sa akin yung 1 meal a day. So talagang ganun. Tsaka yun nga, tulad nito, malakas pa ako pero umuwi ako kanina galing ng event. Kanina 3 a.m. Galing sa event pa. pero carry pa. Hindi ako yung mag-file ng leave. Tapos sasabihin ko kasi hindi ko carry. Hindi. Tutulog ko lang ng slide tapos bakon ulit. Yun, ako pinagpapasalamat ko yun. And hopefully hindi ito pang-aabuso ng katawan. Kundi talagang binibigyan ako ni Lord ng strength kasi ang dami kong ginagawa. Umanggulo ka pa nga na parang nakaupo ka na naka-extend yung paa mo eh. Oh, di ba? Doon sa kasal ni Carl. Nakakatayo pa. Hindi mo alam yung hirap ko pagtayo ko nun. May mga lumagatok. May umalalay na. May mga umalalay. Patayuin mo nga ako. Nakita nyo lang sa picture, naka-extend yung isang paa na akala mo parang Gen Z. Ang hindi nyo alam, hindi na nakuha ng picture kung paano po ako nakatayo. Inalayan. Pero nagugulat pa din talaga ako sa parang sa physical na kakayahan. Kung paano ko kinakaya. So thank you Lord talaga. I'm so thankful dahil kinakaya ko talaga. Kahapon kasama ko si Christopher sa event na yon. Punit na yung boses niya, ako hindi pa eh. So thank you Lord talaga. Salamat. Kasi sa totoo lang kung makita mo yung mga kasabayan natin, mga kabatch natin, makita mo talaga parang maawa ka, malulungkot ka kasi parang tumanda talaga sila dahil sa hirap ng buhay, correct, mga problema. Totoo din. Meron naman iba na nanatiling bata. Parang kung ano yung tsura nila nung college kayo, yung pa rin din talaga. Kanya-kanya talaga, no? Kanya-kanyang laban, kanya-kanyang paraan kung paano haharapin. Pero padayon lang. Ayan, padayon lang talaga. Sige lang, tuloy lang. Buhay ka pa naman eh. So may pag-asa pa yan. Basta lagi kay Lord. Ayan. Wala tayong problema dyan. True, lalo talang halong eklabu. Speaking of si Lord may mga palambing yan eh. So, kunento ko to last week, Jegs, na meron akong gustong panoodin na musical. Yung Going Home for Christmas. Ayan. Na sana makapunta kayo ni Let, ha? Ay, sige. Kausapin ko. Nood tayo. Ito po, kung ikaw ay fan ni Jose Marichan, meron pong musical na featuring Jose Marichan songs. Yan. Ang title po dito, Going Home to Christmas, a Jose Marichan musical featuring Christmas in Our Hearts, Please Be Careful with My Heart, Beautiful Girl, Tell Me Your Name, and 19 other timeless songs. Wow. So kung kayo po interesado, manonood kami neto. Malay mo, magkita-kita pa tayo doon, ha? That's happening on December 12 sa Thursday at 8 p.m. Yan. Saan yan? Ito nga Teka. Tama yung question na yan kasi alam natin yung oras pero hindi natin alam kung saan. Sa RCBC Plaza, Makati. Okay. Yan, 'di ba? RCBC Plaza. Again, meron po yan happening on December 12 at 8 p.m. So for more details, pwede nyo pong puntahan ang Facebook page ng Repertory Philippines. Alam naman natin, bonggang-bongga kapag ka Repertory Philippines. Yep. Pinangarap ko yun nung bata ako na maging part ng Repertory Philippines. Ayan. And you may contact 0968
0968-880-8717. Again, that's 0968-880-8717. Meron ding December 13, 8 p.m. Okay. You may contact 0969-578-2472. 0969-578-2472. Pero again, Sa for 12. more details, yan, December 12 and 13, parehas may show. Yan, sa 12 kami manonood. Sana pumayag si Let. Oh, Let, sige, sige. nanonood ka ba? Pumayag ka na. Kasi maganda to for sure. Napanood na to ni Mama nung Saturday eh. Wow, Yun. okay. Check out Repertory Philippines Facebook page. Yan. Yan. Salamat ng marami. Alright, Oh, magkita-kita tayo doon. teka lang. Tingnan mo, Jeg. Si EJ Marcelo. Oh. Sabi niya, naghanap ako ng picture mo noong 2023. Grabe talaga ang transformation mo after OMAD. Ito ako, wala man lang nagsabi na ako na si Majin Buu. Grabe kayo sa akin. Ako din eh. Ako din Yabang-yabang ko pa dyan sa pa-headband ko. Sino yan? Yes, tita. Oh. Ngayon, pa-collarbone. Ayan. Parang pinatong na yung ulo mo. Diba? Wala man lang nagsabi. Asan po yung leeg mo, girl? Ang kapal naman ng mukha mo mag-necklace. Choker ba yan? Tsaka syempre, bilang endorser ako ng Mayat de la Rosa Fine Jewelry, kailangan may leeg ako, Jens. Oo, tama. Hindi pwedeng wala akong leeg. Paano kayo model? Kainin na ng leeg mo yun. Yung kwintas. May kwintas ka ba? Bakit parang pendant lang yung nakita ko? Grabe. Di ba? Kaya yan yung pinagpapasalamat ko kasi alam kong hindi na talaga madali for 40-year-olds to lose weight. Correct. Pero inalaw talaga ni God. Sabi ko talaga, Lord, please, bigyan mo lang ako ng isa pang chance na magpapayat. Di ko na po talaga. Lalo na nababaon tayo sa mga desk work, di ba? Oh, Desk correct. job. Totoo. Gusto mo mag-exercise pero walang oras. Wala. Alam mo nga yung may smartwatch ako. Siya, free siya dun sa phone. Dito sa phone na to. Ginamit ko, tapos sinet up ko pa yung health kineme. Sabi na hindi pa ako naglalakad. Ay, hindi ko siya pinapansin. Actually, ako din. Sabi, isang oras ka na nakaupo. Bala ka dyan. Kabul ako ng oras. Tapos naman magtumayo ka, sasabihin, yes, tumayo ka na. Parang gano'n. Tumayo ka muna for a while. Oo, di ba? Bala ka dyan. Hindi kailangan ko umupo. Kaloka, no? Nag-smartwatch pa hindi naman ginagamit. Kung pwede ka lang kuryentehin ng smartwatch. Kaya nga para sabihin sa'yo na, uy, ano na. Oh well, ako siya. Exit na kami. Salamat sa pagtutok sa amin. Don't forget to download the Love Radio app. Okay. Bye-bye. Ramdam na ang Pasko sa Love Radio. Basic!